Ang kilusan ng MAGA ay tuluyan ng nag-alsa laban kay Donald Trump at hinihiling ang kanyang pagbibitiw dahil sa kabiguan ng digmaan laban sa Iran. Habang ipinapakita ng mga Republikano sa Kongreso ang halos ganap na katapatan at maging pagpapasakop kay Donald Trump, ang kanyang mga taga-suporta sa media na aktibong tumulong sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan ay pakiramdam nila ay pinagtaksilan at pinabayaan sila. Noong panahon ng kampanya, nangako si Trump na tatapusin niya ayon sa kanya ang mga walang hanggang digmaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos at magpupokus sa muling pagbuhay ng Amerika. Sa huli, ang America First ay nanatiling slogan lang para sa maraming nalinlang na taga-suporta ni Donald Trump. Bukod dito, nagulat ang dati niyang masusugid na mga taga-suporta ng mga teorya ng sabuatan ni Trump sa banta niyang wasakin. Ayon sa kanya, ang isang buong sibilisasyon kung hindi papayag ang Iran, itigil ang putukan at ang kanyang pag-atake sa Islam. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung sino at paano inaatake ngayon si Donald Trump sa loob ng Estados Unidos at kung saan ito maaring humantong. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pagiging sponsor. Sa YouTube, makikita ang lahat ng link at detalye para suportahan ang channel ni Alexei Pechi sa video description o QR code sa inyong screen. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, ang dating mga pinakamatinding tagahanga ng Amerikanong presidente na si Donald Trump na sa kanyang panawagan ay sumugod pa sa Capitol at naniwala sa kanyang mga kwento tungkol sa ninakaw na eleksyon na yon ay nag-alsa at nagsabing niloko lang sila ni Donald Trump. At ang MAGA ay ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan. Ang pinakamaingay at pinakamahabang tugon kay Trump ay mula kay tagapanayam Tucker Carlson na dati ring sumuporta kay Trump at sumikat sa panayam niya kay Vladimir Putin na tinawag niyang malakas na lider. Ibig sabihin medyo controversial siya pero malaki pa rin ang naitulong ni Tucker Carlson kay Donald Trump para manalo sa eleksyon. Itatala ko agad ang mahalagang bagay. Sa mga komento sa ilalim ng episodes ko, may ilan talagang hindi alam kung anong panig ako. At hinihikayat nila ako, gaya ng sinasabi nila, na pumili at sumama sa isang kampo. Sasabihin ko na agad sa inyo, kung hanggang ngayon hindi nyo pa rin maintindihan kung anong panig ang pinapanigan ko, iisa lang ang ibig sabihin nito. Bilang mamamahayag, mahusay kong nagagawa ang trabaho ko. Kung di nyo pa rin alam ang panig ko, iyon na ang pinakamagandang papuri para sa akin. At saka, alam nyo, sa palagay ko, ang kumampi sa isang panig ay gawain ng mahihina at sunod-sunuran lang. Kumampi sa isang panig. Balik tayo kay Tucker Carlson. Sa halos isang oras na monologo, tinawag niyang kasuklam-suklam ang post ni Trump noong linggo. Inakusahan niya ito ng pagbabanta ng paggawa ng krimen sa digmaan. CP, paano mo nasisikmurang magsalita ng ganyan sa isang ban sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay? Sino ka ba? Nagpo-post ka pa ng may mura ngayong umaga ng Pasko ng pagkabuhay? Ito ang mismong mensahe kung saan sinabi ni Trump na kinakausap ang mga taga-Iran ang sumusunod. CP, buksan niyo putang ina ang kipot, mga siraulong gago kayo, o mamumuhay kayo sa impyerno, luwalhati kay Allah. Pagkatapos nito, nag-react din si Marjorie Taylor Greene, dating matinding taga-suporta ni Donald Trump na kamakailan lang umalis sa kapulungan ng mga kinatawan sa parehong araw. Sa mga salitang CP, bawat membro ng kanyang administrasyon na tinatawag ang sarili nilang Kristiyano ay dapat lumuhod at humingi ng tawad sa Diyos, tumigil sa pagsamba sa Pangulo at pigilan ang kabaliwan ni Trump. Hindi nito na ibabalik sa Amerika ang dating kadakilaan. Ito ay kasamaan. Noong Martes, matapos ang galit na post ni Trump nagbabala na mamamatay ang buong sibilisasyon at hindi na ito muling mabubuhay kung di papayag ang Iran sa tigil putukan bago ang deadline, isinulat ni Taylor ang ika-25 na amyenda. Walang bumbang ibinagsak sa Amerika. Hindi natin kayang lipulin ang buong sibilisasyon. Ito ay kasamaan at kabaliwan. Ang ika-25 amyenda ng Konstitusyon ng Estados Unidos ay nagtatakda ng proseso ng paglilipat ng kapangyarihan sa vice-presidente kapag maagang natapos ang termino ng presidente o nawalan siya ng kakayahan. Pinaalala ko, ipinasa ang amyendang ito pagkatapos mapatay si John Kennedy.
Nanawagan din ng pagbibitiw si Alex Jones, isang ultra-kanang personalidad at taga-suporta ng mga tiyora ng sabuatan na matagal nang ipinagtatanggol si Donaldo Trump. Tungkol sa ninakaw na halalan at sa mga demokratang ito, mga satanista. Lahat ng mga nakakatakot na kwentong ito na pinakalat ng mga QAnon na grupo na masigasig na sumuporta kay Trump at ang ilan sa kanila ay naging bahagi ng kilusang MAGA. Si Alex Jones ay laging nakakalat ng kalokohan taon-taon, pinapaniwala ang mga Amerikano na bumoboto naman kay Trump. At heto, hindi napigilan ni Jones ang kanyang emosyon sa kanyang podcast at tinawag si Trump ayon sa kanya, isang tao na nanganganib magkaroon ng demensya at kailangang tanggalin sa posisyon. Nakakalungkot man, pero ang Trump na kilala at minahal nating lahat ay wala na sa atin, sabi ni Jones. Banggitin ko lang na ang mga taga-suporta ng kilusang MAGA ang malaking tumulong kay Donald Trump na manalo sa eleksyon. At ngayon, isa sa mga nagtatag ng kilusang ito, ang manunulat na si Candace Owens na may milyong-milyong tagasunod ay tinawag si Pangulong Trump na isang genocidal na psikopat at hiniling sa Kongreso at sandatahang lakas na makialam sa kanyang mga pulisya. Uulitin ko, isa pa ito sa mga influencer na may milyong-milyong tagasunod na dating nanawagan na iboto si Donald Trump. Pinili ng mga tao na maging presidente ang taong iyon na ngayon ay tinatawag niyang genocidal na psychopath. Pero ang pag-aaklas ay hindi na lang mula sa mga taga-suporta ng MAGA na umasa kay Trump na tutuparin ang pangakong America First pero hindi ito natupad. At nadismaya rin ang buong hanay ng mga podcaster, vlogger, konsedyante, konserbatibong influencer at iba pa. Na noong 2024 ay malaki ang naitulong, kumbaga, para gawing mas katanggap-tanggap si Trump sa hanay ng mas bata at hindi ganong ideolohikal na mga tao. At heto na, ang pinakasikat na podcaster, alam ninyong lahat ang tungkol sa kanya. Si Joe Rogan na sumuporta kay Trump noong 2024 at malaki ang epekto, ay tinawag na kabaliwan ang digmaan kontra Iran, lalo na dahil sa mga pangakong binitiwan ni Trump noong eleksyon. Sabi ni Joe Rogan, bakit ganon? Ako pa nagudyok sa inyo na bumoto sa kanya, tapos ganito pala siya. Ang mga taga-suporta ni Trump na gustong tutukan ang mga panloob na problema ay ramdam na pinagtaksilan sila, ayon kay Joe Rogan. Sabi pa niya, ganon din ang nararamdaman niya. Tuloy tayo. Ang komedyanteng si Tim Dillon, na paborito ng mga manonood dahil hindi siya nahihiya sa kanyang mga sinasabi, tinawag ang prinsipyo ni Trump na Amerika muna bilang, ayon sa kanya, pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan. Sabi niya, niloko niya tayo at nilinlang, ito raw ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan at wala siyang pakialam sa Amerika. Hindi, Amerika muna ay maganda lang na slogan. Hindi na lumampas sa slogan, dun lang talaga. Isa pang komedyante, si Theo Von, ginamit ang salitang ginamit sa post ni Trump at tinawag hindi ang Iran kundi ang USA at Israel na quote, tarantadong terorista. Pasensya na, literal ang pagsasalin dito. Noong 2024 sa panahon ng kampanya bago ang eleksyon, naging panauhin si Trump sa podcast ni Theo Von at aktibo siyang muli nangampanya para kay Donald Trump. At syempre, maraming Katoliko ang nabigla sa pangungutya ni Trump sa relihiyon. Ayon kay Tucker Carlson, gusto raw ni Trump gamitin ang ating sandatahang lakas para sirain ang infrastruktura ng sibilyan sa ibang bansa. Ibig sabihin, gumawa ng krimen sa digmaan, isang moral na kasalanan laban sa mga tao ng bansang yon na ang kapakanan daw ay isa sa mga dahilan ng ating pagsali sa digmaan. Walang matinong tao ang nilalait ang relihiyon ng iba maliban kung gusto niyang magsimula ng digmaang pandalihiyon. Ang pangungutya sa pananampalataya ng iba ay pangungutya na rin sa mismong ideya ng pananampalataya. Pero alam mo, ang buong kabalintunaan dito ay hindi na kailangan ni Trump ang kilusang MAGA at maaari na lang niya itong itapon na parang basurang gamit. Wala siyang pakialam. Halimbawa, ngayon tinatawanan niya si Marjorie Taylor Greene doon. Ito yung kontrobersyal, pasensya na, siraulong kongresista na nagkukwento ng lahat ng mga conspiracy theory na sinusubukan ng mga Ruso na palaganapin tungkol sa mga Ukranyano. Sinusundan niya lahat at kinukuha ang mga conspiracy theory na pinapalaganap sa Amerika. Kahit ganon, inatake at ininsulto pa rin siya ni Trump dahil may ibang kongresista na pumalit sa kanyang pwesto sa House of Representatives. Alam niyo ba kung bakit kayang itapon ni Trump na yon ang lahat ng taga-suporta ng kilusang MAGA, influencer, podcaster, vlogger at public figure na may milyon-milyong tagasunod na nagtutulak na iboto siya?
pwede niyang sabihing, bahala na kayo, hindi ko kayo kailangan. Alam niyo ba kung bakit niya kayang gawin yon? Dahil kahit ano pa ang gawing ni Donald Trump, nananatiling tapat at sunod-sunuran sa kanilang leader ang mga Republican sa Kongreso. Pansinin nyo, wala talagang nagsasalita laban sa kagustuhan ni Donald Trump. At nangyayari ito kahit na ipinakita ng resulta ng survey ng Pew Research Center na 35% lang ng mga Amerikano ang nagtitiwala sa pulisiya ni Trump tungkol sa Iran habang 64% ang hindi nagtitiwala. Kaya dito ko maglalagay ng 3 tuldok. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang channel na ito, alam niyo na ang gagawin. Magagawa niyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang QR code na nasa inyong mga screen o sa mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.